Kumakain din kayo ng kare-kare nyo? Opo. Magandang araw sa inyong lahat mga Noy at magandang buhay sa bawat Pilipinong nanonood ngayon Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yun, nag-iikot na naman po tayo para i-feature ang isa sa mga paboritong pagkain ng mga Pilipino na madalas na nakakain lang natin tuwing may okasyon. Pero ngayon, ordinaryong araw, matitikman mo na. Dalawang masarap na kare-kare ang i-feature natin para sa araw na ito. Kinikilalang ang hari at reyna sa paggawa nito. Ano nga ba ang sikreto kung bakit binabalikan ng mga tao ang kare-kare ni Ma'am Pedring at ni Mama Ena? Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Sit back and relax mga Noy. Panoorin natin at matakam sa napakasarap na kare-kareng Pilipinong ito. At yan mga Noy, no? Yan nga po, nandito tayo ngayon sa bayan ng Malabon. Pupuntahan natin para sa first stop natin sa episode na ito, si Mama Ena. Tinaguriang kare-kare queen ng Malabon City. Alamin natin ano nga ba ang sikreto niya sa kanyang kare-kare. Bakit blockbuster sa tao? Bakit dinadayo? At talaga nga naman sa damakbakang umu-order. Let's get it on! Ako po si Mama Ena, kare-kare ng Malabon po. Dito po sa Tanyong, Manapat Street, Tanyong, Malabon City. Halos 20 years na mahigit. Pag luluto sa mother ko, nagtitinda rin siya ng ulam nung araw. Kaya sabi ko, naging popular yung kare-kare sa Malabon. Sabi ko, magtitinda ako. Ayun, awa ng Diyos, nag-click naman. Naman go-to natin. Tapos pagka ibang araw, naglalagay din ako ng mga menudo, kaldereta, bopis, dinuguan. Marami din po, may mga embutido ako, cordon bleu. Siyempre, especially kare-kare, pinupuntahan nila. Nandito nga tayo no, sa kare-kare ni Mama Ena. No? Tinaguri ang kare-kare queen ng Tanyong, Malabon. Dito sa Malabon, kilalang kilala si Mama Ena. Talaga nga naman masabi natin, hindi na kailangang itago pa. Sobra po dami bumibili. Blockbuster, pinipilahan, dinadayo. Yan ang Mama Enas ng Malabon. Ay, syempre malaki kasi mga pamangkin ko, yan ang binuhay ko dahil wala naman akong asawa. Tapos yung mga bata, wala namang ama sa akin na lumaki. 8 po yan. Nagbubusa ako ng mani para masarap ang kare-kare. Kasi yung mga ordinaryong nabibiling mani, peanut, hindi masarap. Kaya yung punto nung lasa ng mani sa kare-kare, yun ang paglalaban ni Mama Ena. Tiga Malabon tayo, ang alamang marami. Nasa sayo na rin yun. Kung paano mo pasasarapin yung bagoong mo, papaksiw mo, igigisa mo para masarap. Nandito po tayo sa loob ng tindahan ni Mama Ena. Pero ito nakakatuwa dito. Tingnan niyo po ito. Nakikita ko ngayon dito. Ayan. Ayun pa, meron pa puro at meron pa doon sa banda roon. Plastic na mga mo-order online doon sa page nila. Tapos dinadaanan na lang po rito. Kanina lang po may mga dumaan na tao na pinikap na lang yung kanilang order. Kagaya nito. Kaya pansin natin, may mga pangalan, isang kaldereta, isang menudo, tapos isang mix, yung kare-kare, no? Ayan, no? Ayun, sobrang bait. Ayan na. Makahambol po, no? Kaya siguro, bless naman talaga siya sa ganitong klaseng negosyo niya. Dati Saturday lang kami, medyo nakilala, nagkaroon kami ng Wednesday and Sunday. Yun na, nagdadagdag ako na ibang putahe para naman hindi sila manawa sa kare-kare. May mga dinuguan, bopis, eto menudo. Pagka Sunday, meron kaming menudo, kaldereta, meron ding kami sapin-sapin, special sapin-sapin ng Malabon, napakasarap po. Yan, atsara, bagoong. Ate, busy po dito sa loob ng tindahan ni Mama Ena. Yung mga pamangkin niya, may kanya-kanyang ginagawa. Meron pong sumasagot sa social media, yung mga orders po online. Tapos may nagbabalot, meron nagsasandok din sa labas. Si Mama Ena nagluluto. Actually, yung kaldereta po yung ginagawa doon sa loob. Andito yung isang kare-kareng kalderong puno pa, bagong luto po. At yung menudo, ganda. Grabe yung menudo, ang daming sahog. Punong-puno ng sahog yung menudo. Yan naman yung itura niyan. Challenge sa unang-una, dapat maaga kang gumising. Talagang kahit na pagod ka, kahit matumal, bangon, kahit na umuulan, magtitinda ka pa rin ng kare-kare. Yun ang challenge ko. Tapos yun nga, dapat masarap parati ang kare-kare. Nagtaas din po si Mama Ena ng 20 pesos kasi sobra naman na ho ang gas eh. Lahat nagtaas, lahat. Bagoong, mantika, gaas. Buti na lang ngayon, hindi sumasabay yung
gulay. Hindi siya ganun kamahal ang gulay ngayon. Kaya kahit papano, maganda pa rin ang kita. Mga 7, luto na kami. Minsan naatrasado lang ng mga konting oras. Talagang 7 a.m. kami. Hanggang 12, ganun. Pagka sobrang bili, hanggang 10 lang kami. Dito po kami sa Barangay Tanyong, 105 Manapat Street, Tanyong, Malabon City. Dito po kay Mama Ena's Kare-Kare. Hanapin nyo lang po. Kilalang-kilala na po sa iyo ngayon. Kahit po mga sidecar, G. Pagka tinanong nyo po yung tindahan ni Mama Ena, ituturo lang po kayo. Pwede rin po kami sa page. PM lang po kami sa page. Pwede po kayo doon. Kaya lang po, by GCash po ang payment para ma-reserve kayo. Ang kare-kare ho namin ngayon, laman at saka halo, 170. Ang dinuguan po, 100. Bopis, 100 din po. Ang minudo kaldereta, tuwing linggo lang po, 150 po ang order. Ito po sa Pinsapen Special, 150 din po. Meron po kami liempo pagka Sunday and Saturday. Inihaw na liempo po, 150 po. Embutido, cordon bleu, atsara. May bagong din po akong special. 80 lang po to, 80. Ito po, sili sauce, 120. Naku, laki-laki na po, oh. Inaanyayahan ko po kayo dito kay Mama Ena's. Punta po kayo dito sa Barangay Tanyong tuwing Wednesday. At Sunday, Saturday, nako, wag na kayong magluto pagka Sunday. Pwede na po tayong mag-order sa online sa page namin kay Mama Ena. Sige po, salamat. Ate, makain din kayo ng kare-kare niya. Opo. Ano masasabi niyo sa kare-kare ni Mama Ena? Kala ko sila na kasi nagluluto, baka nananawa na. Pero, tinan nyo naman po, kahit luto nila, sila nananawa dun sa kare-kare. Dahil masarap talaga. Si Ma'am Opa, lagi daw bumibili ng kare-kare dito. No? Anong binabalik-balikan nyo rito sa kare-kare ni Mama Ena? Kare-kare. Ito. Sabaw pa lang ulam na. Ayun, no. Nako, salamat po at shoutout sa lahat na nasa church ng San Bartolome. Busin kaya pumunta na ako ngayon. Mas maaga, no? Kita nyo yun, no? God bless. God bless you too, ma'am. Ito si Mama Ena. Pinapakain na tayo. Kahit napakagulo nitong tindahan dahil ang dami yung bumibili. Dito na sila nagluluto. Bisihan po, no? Napaunlakan tayo. Maraming salamat, Mama Ena, syempre. At sa lahat ng kanyang pamangkin na nakasama natin dito. Sabi niya, tikman na daw natin yung kanyang kare-kare. Ito, naganda pa. Actually, dito no, sa mga nanonood po sa atin, heads up lang, wala po rito dine-in. Ang diskarte dito, mo order ka lang online o kaya walk-in ka, punta ka rito, pipila ka sa labas para makabili nitong kare-kare niya. Ito yung kare-kare na hinanda ni Mama Ena. Ito po yung mix na tinatawag. May balat, may tuwalya, may laman. At syempre ang special dito, yung kanyang sauce, no? Ang sauce po ni Mama Ena, ang ginagamit niya talaga is mani, hindi po peanut butter, no? That's why masasabi natin na super talaga lasa nito dahil traditional, no? Hindi po yung mga nabibiling peanut butter sa bote. Tingnan ko lang yung sauce. Ganda nung consistency ng sauce, no? Ay, tingnan niyo. Oh, ang kapal. Talagang nangingibabaw yung mani. Grabe yung amoy. Ang sarap ng amoy. Tingnan ko lang po muna yung sauce, without anything. Wow! Yung unang tigim ko po, kala ko kumain ako ng hindi matamis na yema. Alam niyo po yung ganong klase ng description ng pagkain na to. Dahil siguro po sa traditional na mani ginagamit dito. Sabi niya sa akin, she's using yung mani po na may balat, Hindi po yung maning hubad na tinatawag natin. Ito yung maning may balat. Tapos ginigiling talaga. Wala pa akong ginagamit na bagoong. Ito, sabihin na po natin, reyna talaga ito. Si Mama Ena. Napakasarap po. Tuwalya, ang lambot. Ang lambot ng tuwalya. Pakita ko lang yung bagong sa inyo. Ang daming bawang, oh. May tinitinda rin sila nitong bagong, Noy? Naka-bote-bote. May atsara ako nakita rito na yung sapin-sapin, no? Yung mga ganun kakanin po ng Malabon. Kilalang kilala, no? Ng ating bagong. Wow! Hindi po maalat na maalat yung bagoong. Tama lang yung tamis. Saktong-sakto dito sa kare-kare. Minsan, Noy, naalala nyo, pag linggo, pag special na okasyon, doon lang tayo nakakapag-kare-kare, no? Dahil special na pagkain natin mga Pinoy. Pero dito po kay Mama Ena, titikman nyo ang napakasarap na kare-kare natin Pinoy every Wednesday, Saturday, and Sunday. Combination po ng napakasarap na bagoong. Wow! Ito pong dalawang dagdag na ulam na to, masasabi ko, super din. Alam niyo po kung bakit? Anong puno ng laman, di ka malulugi. Man natin itong kaldereta, anong lasa ng sauce. Grabe, nostalgic yung lasa ng kaldereta. Kaldereta ng nanay. Share-mat ko po, si Mama. Yung magkaldereta, ang sarap ng lasa. Nudo, may hotdog, tapos may daming laman. Man natin, yung lasa yan, may atay din. Sabi.
Oh! Tragic din. Alam niyo po, dito sa kinakain ko ngayon, masasabi kong isang pride po ng Malabon City ang Mama Ena. Dahil po sa lasa ng kanyang mga pagkain. Ito yung lasa ng Malabon. Marami tayo napuntahan ditong kainan, mga tindahan, restaurant. Masasabi natin, pwede nating isama si Mama Enas doon sa Pride of Malabon sa mga listahan na pwede niyo puntahan dito. Kare-kare queen talaga ng Malabon City. Ang sarap na yun. Hindi ko na kasi may kanin dito binigay si Mama Ena. Mamaya na ho namin lalata sa kanyang kanin. So, off-cam na lang namin kakainin to para talaga mabanatan namin ng gusto. Punta naman tayo sa susunod natin. Kakainan ng kare-kare. Bakay. Mama Ena, bakit masarap yung kare-kare? Ang sarap. Siyempre, para may babalikan sila sa Yung pala yun. Sabi, busog natin. Kaming tao. Ang puno. Yun, naglalakad tayo ngayon dito para sa second stop natin. Dito tayo sa P. Zamora Street, dito sa Caloocan po, no? At ito, binalikan natin ang hari ng kare-kare pagdating dito sa Caloocan City. Si Mang Pedring, no? Ayan, dito na tayo ngayon. Yun, ganun pa rin. Alamin natin ang kwento nito. Let's get it on! Ako nga pala si Pete Laya, anak ni Mang Pedring. Ako nga yun ang nagmamanage ng Pedring's Kare-Kare. Ang kare-kare namin, 1972 pa to nagsimula. Doon pala sa palengke, dito sa P. Zamora, 1994. Sa kare-kare naman, basta masarap yan. Basta dadagdagan mo lang ng mani, ng peanut, yung pure peanut talaga. Kasi kami ang gumagawa niya, kami nagbubusa. Bubusa ng mani, bubusa ng bigat. Halos lahat kami ang nagagawa ng mga ingredients lang. Ngayon, siguro, binabalikan siguro yung sauce eh. Yung laman, natural lang naman yan eh. Papakuluan mo lang yan. Kasi yung sabaw namin dito, hindi malapot. Hindi naman sobrang lanlaw. Yung sakto lang. Kasi karamihan ng mga suki namin sa kare-kare, nakikita ko, napapansin ko pag kumakain sila, yung hinihigop nila kasi yung sabaw. Kumbaga ginagawa nilang parang nilaga ba. Ngayon, ang presyo ng kare-kare namin, yung regular 170, mix na yun. Pag pure laman, 200. Yung buntot, 300. Yung pata, 300. Yung bagnet curry namin, pag dine-in, bagnet curry namin, 200. Kapag take-out, 170. Tapos yung mga dine-in namin, mayroon kaming sharing, 300. May dalawang rice na yun. Kung mag-asawa kayo, yun, maganda yun kasi may extra kayong sabaw, pwede. Kapag single order lang, hindi na namin inaalaw ngayon yung only sabaw kasi napakamahal kasi ng bilihin. Ngayon, ang challenge namin sa pagnenegosyo, tsaga lang kasi sobrang mahal ng mga bilihin. Kasi pag tinaas pa namin ng tinaas, siguro hindi naman siya makakain ng tao. Kaya lang naman, kung mababa yung presyo namin, babawasan namin yung ingredients, lalong mawawalan ng customer kasi malalaman nila yung dating Pedring's Curry, mag-iba yung lasa. Mas maganda na yung ganun pa rin yung ganun pa rin ang luto, pero hindi na babago yung ingredients. Tumaas lang yung presyo, kahit konti. Ngayon, dinagdagan namin ng Wednesday. Ang bukas ng Wednesday namin, 8 a.m. Kaya lang, isang kaldero lang, first come, first serve lang. Pag Sunday, 5:30 hanggang maubos. Minsan hanggang 12, 1 p.m. nauubos na. Kapag gusto nyo po na dine-in or take-out, matatagpuan kami sa 110 P. Zamora Street, 10th Avenue, Caloocan City. Sa may tabi ng Ever, tabi ng Central. Ganun pa rin ang Mang Pedring's kare-kare. Ayan lang, sitwasyon, punong-puno po ng tao. Dahil kumakain. Ayan. Napakadahil pong order yan na. Pila na naman. Umabot pa po sa punto na talaga ang pila nila. Hanggang dun, sa dulo na yon. Pakita natin yung kalsada na yan. Ayan, dyan pumipila yung tao. Mahabang mahaba. Tatlong taon nang nakalipas no, mula nung puntahan natin ito, kare-kare ng Mang Pedring dito sa Caloocan. No? Wala pa pong nagbablog nun dito sa kanila. Actually, nag-umpisa yung kwento nito. Naglalaro kami ng badminton dyan sa likod nito. Tapos nagtitinda ng lugaw dito talaga. Yun, no? Pag normal days. And then, may nakapagsabi po sa atin na pagka linggo nga, meron kare-kare dito. Balikan ko sila, ayun nga, totoo nga. Kaya naman pala tuwing linggo lang merong kare-kare po dito dahil 1 week in the making ang paggawa po nitong kare-kare ito. Mapapansin niyo po yung mga kaldero na yun. Every day, meron silang prosesong ginagawa. Halimbawa, Lunes, gagawa po nung magbubusa ng mani. Martes, magluluto ng bagoong. Miyerkules at Huwebes ay magpapakulo nitong mga laman na ito. No? Hindi sabay-sabay. Kaya pag araw ng linggo, dun lang meron. So tikman na natin, classic, traditional na kare-kare ng Mang Pedring. Ito ay pangalawang beses ko nang pagpunta rito at alamin natin ngayon, ito yung talong, kung ganun pa rin po ba yung lasa. Malabnaw na sabaw.
Wow. Still the same, yung sauce po. Kumpara kay Mama Ena, sobrang thick, no? Malapot na malapot yung sauce, pero napakasarap din. Ito naman, malabnaw na klase. Yan, papasin nyo. Pwede mong higupin. Gawin mong sabaw, pero ang sarap din. Dahil po siguro, ito yung isa sa mga na-observe natin, no, na nasa pinuntahan natin ngayong araw na ito. Basic na nagpapasarap po talaga sa kare-kare. Yung mani po na hindi yung peanut butter na nabibili. Kay Mama Ena, ganun din. Binubusa din, gigilingin. Ganun yung mani. Ganito rin po dito kaila Boss Pete, no, kaila Mang Pedring. Binubusa din yung mani. At parehas, no, yung may balat na mani. Yun ang talagang classic pala. Kaya, nilasang palaman, no? Yun. So, meron po tayo rito bagoong. Pinigaan ko lang na sili para mas may kagat, no? Tikman naman natin bagoong. Iba rin, no? Magkaiba sila. Ito, bagoong ni Mang Pedring is more of the base ng pangkare-kare talaga. No? Yung kay Mama Ena, medyo may sweet taste. Ito pangkare-karing classic, traditional. Kainin naman natin itong tuwalya. Tingnan natin kung malambot. Tuwalya. Lambot. Sarap. King and Queen of kare-kare. Isang napansin natin sa kare-kare nila, ang mga laman po nilalagay, no? Technically, pag di ka marunong maglinis at maglaga, maanggo ang lasa, no? Pero ay napakalinis ng lasa. Walang ka-anggo-anggo. Ito, nginginig-ginig pa yung taba. Pinilig ako dun. Kabayan natin ang kanin. Sobrang collagen. Kagaya po nung sinasabi natin, isang paalala lang, no? Ang mga pagkain po nito ay dapat nasa moderate. Meron pa rin po tayong control dahil even, alam niyo po, masasarap na pagkain nito, kalusugan pa rin natin ang dapat mauna, no? Minsan-minsan okay, no? Ang kare-kare, natitikman lang natin tuwing may handaan, di ba? Ngayon po, natitikman na natin sa mga nagtitinda ng kare-kare na on a normal day natin ang gulay. Ayan, no? Nostalgic taste ng kare-kare, no? Naalala ko tuloy yung punta ko rito, no? Hindi pa ko ito nabablog. Ang haba na ng pila. Yun yung isa sa mga na-amaze ako rito. Inabutan nga pala tayo ni Boss Pete ng dinuguan. May bagnet sa ibabaw at punong-puno ng laman. O, pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan, ha? Tikman lang natin. Yeah. Sarap ng lasa. Ang linis din ng lasa ng dinuguan, noy. Hindi rin malansa. Sa mga natatakam po ngayon, pwede kayo pumunta rito, dayuhin nyo po yung ating furniture para sa araw na ito, no? You can even order online sa mga gusto pong nasa bahay lang, delivery app na lang, no? Sa dami po na kumakain, kay Mama Ena, sa dami nung order dito po kay Mang Pedring, I can guarantee po, no, na hindi kayo sasablay dito sa lasa nito. Talagang masarap. Off-cam na lang namin babanatan to, mga Noy. Maraming salamat na naman po sa mga nanood sa araw na ito, sa episode natin. Sana nagustuhan nyo po ang ating i-feature na Reyna at Hari ng kare-kare. Support po natin sila. I know, marami pong nagtitinda ng kare-kare dito sa Kamaynilaan na some hindi pa po na-discover, hindi pa po napupuntahan. Ganun pa man, let's support the local businesses here, no? Para po naman matulungan din natin sila, no? Papasalamat tayo sa lahat ng subscribers natin, sa mga bagong subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. Bago tayo matapos, batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am May Christine Limchanko. Happy birthday sa'yo, Ma'am. God bless you palagi. All the best, syempre. Within this food na kinain natin ngayon, talaga nga naman pong masasabi ko, double check yan. Syempre, ano pa nga ba? Huwag natin kalimutan passion pagmamahal. Ako po ang lingkod. Kuya Dex Pareno.